tila napikon na nga ang kapatid ni VP Sara Duterte sa ilang mambabatas na patuloy na sinisira si VP Inday Sara sa publiko. Ayon kay Mayor Baste, kung totoo at sakaling mapatunayan ang akusa sa kanyang kapatid ay siya daw mismo ang magbibitbit kay Inday Sara sa presinto upang pagdusahan nito ang kanyang ginawang kasalanan. Pagtatapos ng alkalde, hintayin na nga lang daw ng publiko kung ano ang magiging hatol kay VP Sara sa darating na paglilitis. Narito panoorin ang video kung paano umano unti-unting bumabagsak ang Pilipinas dahil sa Administrasyong Marcos at kung ano ang hakbang na ginawa ni VP Sara upang maisalba ang Pinas sa kumunoy ng kahirapan. Nung isang araw lamang po ay nag-State of the Nation address itong ating si Tatay Trump. At si Tatay Trump, kung napansin nyo, maraming sinabi, maraming mga na-shock sa mga pinagsasabi, pero yan naman talaga ay mga bagay-bagay na pinangako niya nung eleksyon. Kaya nga tayo, dapat sa Pilipinas, no, pag tayo ay sinusuri ang performance ng ating mga politiko, ang dapat nating tignan, ano ba yung pangako nila nung eleksyon, ano ang mga nagawa nila matapos sila mahalala sa ating opisina, sa kanilang opisina. At syempre, nangunguna pa rin ang pangako na 20 pesos na kilo ni Marcos Jr. na hanggang ngayon ay walang katuparan. So maganda dyan sa nakita natin sa speech ni Trump. Sinabi niya, nung ako'y makampanya, itong gagawin ko, 1, 2, 3, 4, 5. Anong ginawa ko matapos ako manumpa bilang Pangulo at saka sa unang linggo ng aking trabaho, 1, 2, 3, 4, 5. So malinaw na nag-deliver ang American President, no, doon sa kanyang mga pangako sa kampanya. Pero may napansin ba kayo? Walang mention about West Philippine Sea, about South China Sea, about Taiwan. Ibig sabihin, wala sa radar ng pag-iisip ng US President itong posibleng pagkakagulo dahil nga sa South China Sea at saka sa Taiwan. At dahil wala sa radar yan ni Presidente Trump, ibig sabihin na wala na talaga na importansya si Marcos Jr. na ginagamit ang China issue para makuha ang suporta ng Amerika. Yan naman talaga ang naging usapan nila ni President Biden. Sige, susuporta ako sa Amerika, basta suportahan nyo kami laban sa China. Pero nangyari nga, under Trump, ayaw na niya ng gera. Tatapusin niya lahat ng gera. Tatapusin niya ang gera sa Ukraine. Tatapusin niya ang gera sa Gaza. At wala akong kaduda-duda, iiwas yan sa gera dito sa Taiwan at saka sa Pilipinas. Kaya nga, walang mention ang Pilipinas, walang mention ang Taiwan, walang mention ang Taiwan pagdating sa gera. Ang mention sa China, syempre, tungkol dun sa taripa, pero ang taripa naman, hindi lang naman laban sa China yan, laban yan sa Canada, laban yan sa Mexico, at laban yan sa Europa, no? Kasi sinasabi nga ni Trump, pinagsasamantalahan ng mga bansa ng daigdig ang Amerika dahil ang bababa ng taripa ng Amerika para sa kanilang mga produkto, ang tataas naman ng taripa pagdating sa pagpasok ng mga produktong Amerikano sa kanilang mga bayan-bayan. Ang punto ko lang naman, dapat matuto mga Pilipino, mga butante, na kapag ang isang kandidato ay nangako sa isang eleksyon, bantayan natin kung yung pangako pa ay nabigyan ng katuparan, at isa sa forum para sagutin yan kung talagang nabigyan nilang katuparan pangako nila ay yung State of the Nation address. Makikita nyo sa Amerika, walang bonggahang mga damit na sinusuot dyan. Walang usapan tungkol sa fashion. Ang inaantay talaga yung mensahe. At saka ang mga suot ng mga kongresista dyan, normal lamang, walang espesyal na suot dyan. Tayo mga naka-long dresses, sila lahat pang trabaho lang. Kasi nga importante dyan, yung mensahe at hindi yung suot na mga dumadalo sa State of the Nation address. Pero ngayon, ang pag-usapan natin ay itong latest survey. Bago itong company neto, wala akong masyadong alam dito sa company neto, pero tingin ko naman ay napapansin nyo rin itong WRM. Anong noteworthy dito sa WRM survey? Abay, napakataas pa rin ni Inday Sara bilang ang most favored na iboboto ng ating mga taong bayan kung ngayon ang eleksyon para sa presidente. Halos 10% ang kanyang agwat sa pinakamalapit niyang katunggali na si Raffy Tulfo. 29% ng mga Pilipino ay boboto kay Inday Sara kung presidente, kung merong eleksyon para sa presidente ngayon. 19% lamang ang boboto kay Raffy Tulfo, Leni Robredo 12% at Grace Poe 4%.
Manny Pacquiao 3%. Ibig sabihin, pagkatapos ang lahat ng putik na binato nila kay Inday Sara, nakatayo pa rin si Inday Sara at siya pa rin ang pinaka napupusuan ng ating mga kababayan para maging susunod na presidente. Ang tanong, kinakailangan pa ba tayo mag-antay hanggang 2028? Yan ang aabangan natin. Pagdating sa mga issue na nais na makita ng mga butante sa mga tumatakbo sa Senado, nako, nakakataba ng puso dahil bilang nagsulong ng universal healthcare, talagang ang pangunahing gusto na makita ng ating mga butante, ibalik ang subsidiya sa PhilHealth. Kasi kaya naman natin isinibata sa universal healthcare law na yan para nga wala nang Pilipinong mamatay na dahil lamang sa kahirapan. Papasalamat tayo muli sa Korte Suprema dahil yung mga tanong ng ating Korte Suprema doon sa bakit ginagastos ang PhilHealth sa mga infrastrukturang proyekto na lalong-lalo na mga infrastructure projects na meron ng pondo. Di ba? Yung isang pondo na meron na palang pondo galing sa Korean agency, no? Bakit linagyan pa ng pondo galing sa PhilHealth? Nandiyan din yung tanong na, ano ka ba, abogado ka ba ng PhilHealth o ikaw ba ay taga-COA? At syempre, yung isang warning ng isang justice na baka kinakailangan magkaroon ng reorganization na sa board of directors ng PhilHealth. Matagal ko na pong sinasabi yan na dapat talaga baguhin na lahat ng komposisyon ng PhilHealth at maglagay talaga dyan ng mga nakakaintindi kung ano talaga ang nais mangyari ng batas na Universal Healthcare Law. Yan po ay magbigay ng libreng gamot at libreng paggamot, hindi po yan insurance scheme. Hindi po tayo aasa sa kontribusyon para makabigay ng mga benepisyo sa taong bayan kung hindi talagang tutustusan natin yan ng pera ng taong bayan dahil gaya nga sabi ni Justice Ami Javier, talaga naman pong health is non-negotiable. Yan po talaga ay obligasyon ng Estado na gawin ang lahat para magkaroon ng mabuting kalusugan ang ating mga kababayan. Bukod pa rito, ang survey nagpapakita na ito po 43% ng ating mga butante ay tutul sa pagtanggal sa pwesto ni Inday Sara Duterte at only 25% ang nagsasabi na sila'y sumusuporta. Yung balanse, siyempre, wala pang posisyon. So nakikita natin na mayorya pa rin dun sa nakakaalam ng enough dun sa issue ay nagsasabi halos kalahati tutol sila sa pagtanggal kay Inday Sara Duterte. So ang tanong, makikinig ba ang mga politiko? No? Well, tignan natin. No? Kasi ang mga politiko naman, ang papel nila ay tagagawa ng pantaon ng budget. No? Talagang malalaman natin kung susunod ng mga politiko kung papayag na naman sila o kung magpapasa na naman sila ng zero budget para sa PhilHealth. Yan naman po ang problema, no? Kasi ginagawa ang pantaon ng budget matapos ng eleksyon, no? So baka mamaya mangangako na naman tapos ang gagawin nila zero na naman ng PhilHealth at patataasin nila ang kanilang budget para sa kanilang mga sarili. No? At syempre dahil 43% as against 25% ang tutol sa pagtanggal kay BP Sara, alam na natin, mensahe yan sa mga tumatakbong senador. Kaya nga lahat sila iwas pusoy sa issue ng Inday Sara Duterte's impeachment. Pero alam nyo na kapag kayo ay sumuway doon sa sentimiento ng taong bayan na hindi dapat matanggal si Inday Sara Duterte, that would mean political suicide. Well, alam na naman, sana pinakikinggan nga ng politiko ang mga sentimiento ng ating kababayan sa pamamagitan ng mga surveys. Ako naman po, ang unang-unang trabaho ko talaga ay sa institute doon sa pinag-aralan ko sa Amerika na nagsimula nitong survey technique, no. Ang itong surveys pong ito ay nagsimula po sa ano ba 'yon? Center for, nakalimutan ko na yung pangalan ng center na pinagtrabahoan ko. Nagtrabaho ko doon ng 6 na buwan. No? Pero diyan po yung nagsimula ng paggamit ng survey para makuha yung sentimiento ng taong bayan. Yan po ay sa University of Michigan. No? Yan naman po ay nakabase sa siyensya, kaya miski kakaunti lang yung universe, basta random talagang nakukuha nila, nakukuha naman nila talaga ang sentimiento ng taong bayan. At nakikita naman po talaga natin yan. Yung galit ng taong bayan sa pagtanggal ng budget para sa PhilHealth, nakikita natin yan hindi lang sa internet, sa Facebook, kundi pa rin sa mainstream media, sa mga komentaryo ng mga mainstream media. No? At saka syempre, yung iba pang concern ng botante, lalong-lalo na yung concern sa patuloy na pagtaas ng presyo, yan po kasi malapit sa sikmura. No? Kaya nga po dapat ang panahon ng Kongreso igugol para magkaroon ng solusyon doon sa
mataas na presyo ng bilihin. Ano bang solusyon dyan? Well, ang sabi talaga ng mga ekonomista, gaya ni Dr. Batu, no, na isang dalubhasa na Pilipinong propesor ng economics sa Canada, kinakailangan talaga addressin natin yung supply side inflation. Ibig sabihin, yung taas ng bilihin ay nanggagaling sa supply, yung kakulangan ng supply at hindi sa demand. Ibig sabihin, dahil tayo isang agrikulturang bayan, kinakailangan talaga mapataas natin ang produksyon ng ating mga magsasaka at yung ibang manggagawa sa agrikulturang sektor para bumaba ang presyo ng pagkain. Dahil yan talaga ang nangungunang dahilan para tumaas ang presyo ng mga bilihin. Siyempre, nandyan din yung presyo ng gasolina. Tayo naman talaga, tayo dependent sa import. Kinakailangan talaga ang Pilipinas, wala nang pakialam sa mga sanctions. Kasi ngayon, ang bansang India, ang China, ang Turkey, nakakakuha sila ng mas murang langis sa Russia. Tayo, hindi tayo kumukuha dahil nga merong international sanctions laban sa Russia. Pero yung tatlong bansang yun, wala silang pakialam dahil alam nila na kapag sila ay kumuha ng mas murang langis, mas bababa ang presyo ng mga bilihin. Kaya nga pati sa Amerika ngayon, napakataas ang presyo ng bilihin talaga naman. No? Talaga naman pong ako'y nasashock. Yung huli ako'y nasa Amerika noong July at pumunta ako ng grocery ron, nashock ako kasi talagang parang doble ang mga presyo ng bilihin sa Amerika compared do sa isang taon lamang ang nakalipas mula nung huli ako nasa Amerika, no? Talagang nasya-shocking ako, lalo na yung presyo ng itlog ngayon sa Amerika, no? Talagang grabe yung pagtaas dahil nga tinamaan sila ng bird flu. Pero ang ating mensahe ngayong gabi, ang surveys po dapat nagpapadala ng mensahe sa mga politiko. Tigil na po ang korupsyon. Tigil na po ang pamumulitika. Ayaw po ng tao ng pamumulitika. Yung mga hearings nyo, yan ay para humanap ng solusyon sa mataas na presyo ng bilihin. Yung mga ginagawa nyo sa budget, itigil na yan pagtataas ng mga budget para sa inyong mga sarili. Ibalik ang pondo para sa kalusugan ng lahat ng Pilipino. Nang sa ganon, makamit natin ang ninanais natin, ng ating sinulong, ang universal healthcare, na wala ng Pilipinong mamamatay dahil lamang sa kahirapan. Well, titignan natin kung magbibingi-bingihan na naman at magbubulag-bulagan ang mga nakapwesto sa gobyerno dahil alam naman natin, pag napuno na ang salop, tsugi ang aabutin ng mga taong gobyerno. Ang tanong, tsutsugiin na ba natin sila? Kailan po ang makapagsasagot niya? Good news ngayong Thursday. Inilabas ng Philippine Statistics Authority ang January 2025 Labor Force Survey kung saan mas maraming Pilipino ang mayroong trabaho. Ibig sabihin, umakyat sa 50.65 million ang bilang ng may trabaho nitong January 2025 mula sa 48.06 million noong January 2024. Pero ano nga ba ang ginagawa ng gobyerno? Una, mas pinalakas ang skills training sa TESDA para mas handa ang manggagawa sa high-growth industries. Sunod, dahil sa Create More Act, mas maraming negosyante ang namumuhunan sa Pilipinas para mag-generate ng mas maraming trabaho. At maraming oportunidad sa IT PBM sector sa pamamagitan ng reskilling at upscaling para makasabay sa bagong teknolohiya. Dahil dito, mas maraming oportunidad sa trabaho at mas mataas na kalidad ng hanap buhay ang maibibigay sa mga Pilipino. Mas marami rin ang negosyanteng mag-i-invest na makakatulong para mapalakas ang ating ekonomiya. At may mas maayos na programa patungkol sa employment generation para sa mas maraming Pilipino. May magandang balita pa rin tayo kaugnay sa higher education sa bansa. Pinirmahan na ng ating mahal na Pangulo ang Republic Act No. 12124 o ang Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program Act or ang tinatawag nating ETAP Act noong Lunes. Dahil dito, binigyan ng kapangyarihan ang Commission on Higher Education o CHED bilang lead agency na maggagawad ng equivalent college degrees sa mga working professional na hindi na kinakailangan dumaan sa tradisyonal na paraan ng pag-aaral. Sa pag-institutionalize ng ETAP program bilang batas,
mas mapapatatag ang standards, monitoring at implementasyon ng ETIAP program sa buong bansa. At isa pang magandang balita, noong March 4, ipiniresenta sa Pangulo ang EDCOM 2 Year 2 Report. Kabilang sa mga natukoy na hamon sa early childhood development and learning ay ang limitadong access sa early childhood care development centers. Nabanggit dito na may 229 low-income class na mga local government units ang nananatiling walang child development center. Dagdag pa rito, nabanggit din na kakailanganin ng 700 milyong funding requirement para suportahan ang pagpapatayo ng CDC sa mga nasabing low-income LGU. Upang mapabilis na matugunan ang pangangailangan para sa child development centers ng 229 identified low-income LGUs, inutusan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Department of Budget and Management o DBM na maglaan ng pondo para dito. Alinsunod sa direktiba ng Pangulo, inaprubahan ng DBM ang paglalaan ng 700 milyong peso allocation mula sa fiscal year 2025 Local Government Support Fund upang mabigyan ang 229 low-income LGUs ng kinakailangang pondo para mapabilis ang pagpapagawa ng basic child service facilities. Nakipag-ugnayan po ang DBM sa Department of Education, Department of Interior and Local Government, at Department of Health para matiyak na maipapatupad ang direktiba ng Pangulo. Ngayon po ay handa na po tayo tumugon sa inyong mga katanungan. First question, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Undersecretary, magandang umaga po. Good morning. Since napag-uusapan natin yung tungkol sa labor, nabanggit nyo kanina may mga investors pa na pwedeng pumasok. Meron po tayong figures kung ilan yung mga paparating pang mga investment na darating sa bansa. Ibibigay ko po sa inyo yan kapag ka po nasa akin na po ang papel at hihingin ko po kaagad-agad para po maibigay natin kung ang mga figures na itong ating kinakailangan maipakita tungkol sa mga investors na pumasok at papasok. Yung sa kahapon, nagpresenta yung Clark Development Corporation. Nag-announce sila ng more than 2,000 job openings. Yes po. Kung di ako nagkakamali, noong November 2024, yung unemployment rate natin ay nasa 3.6%. Dahil sa mga job openings na yon at paparating pang mga investment, do we expect na mas bababa pa yung unemployment rate sa Pilipinas? Yes po. Katulad po na ating binanggit ngayon, tumaas po siya. Ang employment rate po natin ay tumaas kumpara po sa nakaraang taon. So, syempre po, kasama na rin po yung mga seasonal workers po dyan. Pero yun nga po ang good news natin, tumataas po ang ating employment rate. Thank you po, sir. Thank you. Rachel Bayan, Radyo Pilipinas. Good morning po, Yusek. On the Republic Act 12124, sino po kaya yung pinaka magbe-benefit doon sa law and how will that law further advance the economy po? Yes. Actually po, dahil nga po, di ba, mas kailangan po talaga ng mga workers, mas pinagmamalaki po nila kapag sila po yung may diploma. So ito po yung tugon. Dahil yung mga ibang kababayan po natin, hindi man po ito nakapagtapos ng kolehiyo, pero yung experience po nila ay talagang masasabi nating eksperto sila sa kanilang larangan. Dito po papasok yung ETIAP law. Ito naman po ay nagaganap na sa ibang mga kolehiyo. Pero since in-institutionalize na po natin, mas mapapatatag po natin kung ano pa yung mga guidelines, mga standards, paano natin ito ma-monitor. So ang magbe-benepisyo po rito ay yung mga high school graduates, yung mga hindi po nakapagtapos ng kolehiyo, pero may mga experience na po sa larangan ng kanilang trabaho. Before we move on, do you have more questions on ETIAP, child development here, and labor force? Other issues? Ana Bajo, GMA News Online. Morning, ma'am. Morning. May we just get confirmation on the reported resignation of the ICT Secretary Ivan Uy? Actually, kagabi ko pa po yan itinatanong, pero as of the moment, wala pa po tayong update. Kung siya man po ay nag-resign, kung meron pong letter, siyang ipinadala na po,
kailangan pa po itong ma-accept ng ating Pangulo. So far, wala pa po tayong update. Okay, ma'am. Ma'am, may we get update na lang din po kung merong update sa evaluation sa cabinet members, ma'am? Sa ngayon po, wala pa rin po. So far, wala pa rin po. Pag meron na po at hindi tayo mag-violate sa anumang rules at batas, ibibigay po namin agad sa inyo. So, ma'am, klaruhin ko lang po. Wala pa pong natatanggap na letter, resignation letter ang Palas or si Presidente regarding kay Ivan Uy po. Ang pagkakasabi po sa akin ay kung mayroon mang letter. So wala pa po sa akin confirmation kung natanggap na po ng Pangulo as of the moment. At kung meron man po, wala pa pong acceptance na nanggagaling sa Pangulo. Okay, ma'am. Thank you po. Next question, Pia Gutierrez, ABS-CBN. Ma'am, napag-uusapan na po yung tungkol sa education. Pero recently, a contestant in a noontime show went viral for admitting that she's not knowledgeable about COMELEC. Na-bother din po ba ang Palace dito? Kasi many people are saying that this is proof na meron crisis sa education sa bansa. And what does the government plan to do about this? Alam, sa ating pagkakatingin dito, siguro ang pagkukulang ng isang tao, hindi naman ito agad-agad magre-reflect ng kakulangan ng ginagawa ng pamahalaan para maiangat ang level ng ating edukasyon. Kung may pagkakamali o pagkukulang ang isa, ay maaari naman niyang i-level up yung kanyang sarili, lalo-lalo na marami na po tayo mapag-aaralan through internet, using Google search, and lahat ng mga maaari nating i-search through using the computer system. Hindi po nababahala ang ating Pangulo dahil sa atin po, sa panahon po ngayon, lahat po ng paraan ay ginagawa po natin para maiangat po ang level ng ating edukasyon. Ang isa nga po rito ay ang ating binanggit kanina, na dahil po malamang ang isa sa mga dahilan kung bakit meron tayong record na medyo mahina sa math at sa reading comprehension. Kaya po ang suggestion nga po dito sa EDCOM 2 ay maiangat muna natin yung foundational years ng mga bata. Kaya po naglaan na po ng pondo ang Pangulo para po magkaroon na po ng mga centers, no, para sa mga kabataan, lalo na po sa foundational years. Kaya po yan yung pinaglalaanan ngayon ng pondo ng Pangulo. Follow up lang po, ma'am. Do you think that there's a need for our education system to adjust din po at to be able to foster more social awareness lalo na sa ating mga kabataan? Kung di ako nagkakamali, meron na po talagang mga curriculum sa ibang mga high school, lalo na po sa mga social studies, yung araling panlipunan. Ito naman po talaga ay itinuturo, lalo na po yung patungkol sa pamahalaan. Sabi nga natin, kung meron man pagkukulang siguro, malamang ay, ito na po rin ay dapat manggaling din sa mga estudyante, sa mga bata, na nandun din po yung kanilang pagsisikap. Pero kung ano man po ang maitutulong pa rin ng pamahalaan para iangat pa rin ang edukasyon, ang level ng edukasyon, gagawin pa rin po natin yan. Jinky Baticados, IBC 13. Hi, Yusek. Yusek, dahil napapag-usapan po natin yung edukasyon, no? Tatanungin ko lang kung ano yung nagiging stand ngayon ng Palace. Matagal na kasing ulat tong K-12 po. May sinasabi na ibabalik na lang kasi hindi naman po siya nakakatulong. Pero kung merong krisis na ganito, ano yung magiging stand ng Palace on this particular issue? Sa ngayon po, since nandyan po yung K-12, mas maganda pong pag-aralan talaga ng masinsinan kung ano ba talaga yung effect ng K-12. Pag-aaralan po to kung hindi ba nakakatulong ito sa mga estudyante. Kung tutusin po, kung aaralin po talaga ang pinaka-wisdom dito, ang rasyonale. Dagdag kaalaman po talaga ito sa mga estudyante, magkakaroon sila ng opportunity na makapagtrabaho kahit hindi college graduate. Siguro po ang mas maganda lamang po rito, paigtingin ang pagtuturo, yung kahusayan doon sa grade 11 at grade 12 para po ma-prepare ang mga estudyante kung sila man ay magtatrabaho na. And at the same time, maaari po siguro pag isang suggestion dito, magkaroon din po siguro ng batas na magkaroon po ng
requirement sa mga private companies, sa ibang mga institusyon, na magkaroon sila ng pagtanggap sa mga grade 12 graduate, parang gawing mandatory siya. Dahil po, hindi ngayon nagkakaroon ng, nagiging voluntary lang eh. Parang prerogative ng mga kumpanya kung mag-hire ng grade 12 graduate. Siguro kung magkakaroon po ng batas na at least 1 or 2 grade 12 graduates ang inyong i-hire, mas magkakaroon po ng magandang solusyon o resulta itong mga nag-graduate po ng grade 12 kasi po mas paiigtingin nila rin ang kanilang kaalaman. Okay. Next O question. yun, ma'am. Gusto na lang i-clarify if stand daw po ba ng Malacanang yun? As of now po, pinag-aaralan po yan. Ang nabanggit po natin, maganda rin naman po ang epekto ng K-12. Pero pag-aaralan po talaga yan ng masinsinan kung ito ba talaga ay nakakabuti sa pamahalaan, ay sa mga estudyante. Ma'am, last na lang. Ma'am, kasi may good news tayo, no? Of course. Gusto kong itanong din po sa inyo, meron po bang karagdagang marching order ang presidente, lalo na't may good news tayo sa labor force? Ano pa po yung mga dinadagdag niyang mga marching order po sa ating mga branches of government, particularly para po sa pag-create ng mga maraming trabaho? Meron pa Of po course, ba? unang-una po, kailangan po talaga natin magkaroon ng maraming investors. Bakit? It will generate income. It will allow Filipinos to be employed. So, yun po in general, ang masasabi natin, talaga pong pinagbubuti natin, especially din po, yung pagtitrain sa mga Filipino workers para mas maging competitive sila dito man o sa ibang bansa. Next question. Maricar Sargan, Brigada FM. Ma'am, good morning. Si Senate President Escudero, binanggit niya po na aside from Pogo ban, bukas po ba yung palasyo regarding naman sa Pigo ban or Philippine Inland Gaming? Kasi ang binabanggit niya po ay mas biktima daw po yung mga Pilipino dito sa online o sa local online gambling. Bukas po ba yung palasyo na i-ban din po yung Pigo? Okay, as of now, napag-aralan po, well, anyway, continuing study po, ang ginagawa natin patungkol po sa Pigo. Okay, pinagkumpara po ngayon kung ano yung nangyari sa Pogo at saka sa Pigo. Sa Pogo, kaya po siya na-ban, total ban, dahil marami pong nangyayaring krimen because of the Pogo. Pero as of now, lumalabas po sa pag-aaral ay hindi po ito nagkikreate o nakakagawa ng krimen. Hindi siya nagiging cause or hindi siya yung nagiging dahilan, yung Pigo, para magkagawa ng krimen. Siguro kung meron po mga statistics or data, mas maganda pong ipasa po sa amin yan para makonsider po yan kung kinakailangang i-ban din po ang Pigo. Pero maliban po dyan, ang Pogo po, ang hinahire po nila karaniwan ay mga foreigners. Samantalang sa Pigo po, ang sinasabi po rito, 90% Filipinos ang nagtatrabaho. And, yung Pogo po, kapag sila nag-a-advertise, labas po ang pera. Pero ang mga Pigos po, kapag they spend marketing advertisement, no? Yung marketing money in the Philippines, pasok po yan sa Pilipinas. And yung Pogo po, mapapansin natin, hindi po siya, nagkaroon man ng magandang pagbabayad ng tax, pero hindi po lahat. Dahil sabi nga natin, kapag kami binigyan ng isang license, minsan nakakaroon ng sub-licensees. Yung 10 na yun, hindi nagbabayad ng tax. So, nananakawan po ang Pilipinas ng mga Pogo. Samantalang sa Pigo po, nagbibigay rin po siya ng napakalaking tax sa atin. Well, anyway, kung mangyayari ulit, yung nangyari sa Pogo, dito sa Pigo, hindi po mag-aatubili ang Pangulo na magkaroon din po ng total ban sa Pigo. Pero syempre, kailanganin po natin ng data patungkol dito.
And another po, ma'am, recently may binanggit po si Mayor Baste Duterte na parang lenient daw po ang Marcos administration towards criminal, kaya parang hindi raw po natatakot ngayon yung mga criminals na gumawa ng mga criminal activity. And binanggit niya rin na parang encouraging daw po na nakikita ng mga criminal na hindi stricto yung presidente pagdating sa peace and order. Reaction po ng palace. Ang tanong natin, saan niya ba nakuha ang mga data, yung mga facts na binabanggit niya, na lenient ang bagong pamahalaan o ang kasalukuyang administrasyon patungkol sa paggawa ng krimen. Sinabi na po natin ito. Panahon po ni dating Pangulong Duterte, mas mataas po ang crime rate kung ikukumpara po sa panahon ng kasalukuyang administrasyon. Yan po ay base sa statistics. Siguro po bago po magbintang at magparatang, si Mayor Baste patungkol sa di umanong leniency ng Pangulo ng kasalukuyang administrasyon patungkol sa pagsasagawa ng krimen. Tignan niya po muna at araling mabuti, makipag-usap sa mga abogado para malaman kung ano ang totoong records. Mas mataas po ang crime rate sa panahon ng kanyang ama. Next question, Ann Soberano, Bombo Radyo. Yusek, good morning. I just want to ask kung is the President aware sa nangyaring pagbagsak po ng FA-50 fighter jet kung saan 2 piloto po ang namatay at kung may instruction po si Presidente sa Armed Forces of the Philippines regarding the incident. Thank you. Sa huli nating pagkakaalam po, natagpuan na po ito at talaga po pinamamadali po ng ating Pangulo ang maagarang pag-iimbestiga po dito kung saan nagkamali at kung ano pa ang maaaring maging remedyo sa mga ganitong klaseng pangyayari. Hindi po natin siyempre po, ang ating damdamin po patungkol po dyan ay nakakalungkot po kapag nangyayari sa atin to. So maagaran pong pag-iimbestigasyon din po ang inutos po ng ating Pangulo dyan. Eden Santos, Net 25. Good morning, good afternoon na ba? Good afternoon po, Sec. Regarding po dito sa mainit na panahon, napag-uusapan na po ba o natalakay na ng gabinete kay Pangulong Marcos kung ano po yung mga pwedeng gawing measures, hakbangin para naman po maiwasan yung kakulangan or maranasan ng mga Pilipino yung kakulangan sa supply po ng tubig sa panahon pong ito. Sa ngayon po, yung pong water supply natin, the water supply remains significant despite change in the weather condition. As of now po, wala pa pong pag-deklara kung tayo po ay nasa El Nino na. So, as of now, wala po tayong dapat alalahanin at kung meron pa po, at tayo naman po ay sanay na sa sobrang init po at tayo naman din po ay nakakaraos, of course, hindi po ito tutulugan ng gobyerno. Kung meron po talagang pagkukulang sa water supply, agad-agad din po nakikilos po ang pamahalaan. Pero syempre, sabi nga po natin, natural na po yata sa Pilipinas ang ganitong klaseng kondisyon. So, sa mga susunod pong buwan, kung sakaling mas uminit pa ang panahon, hindi naman po natin mararanasan yung mga pila-pila ng mga balde o yung water rationing na mas mahaba pa kaysa dun sa regular na pagtulo ng tubig sa mga gripo ng ating mga mamamayan. Pipilitin po natin yan. Pero as of the moment, syempre kailangan din po natin itong paghandaan. Taon-taon naman po ay kailangan paghandaan ang ganitong mga pangyayaring krisis. Thank you po. Darlene K, GMA. Morning po. Morning. How is the government preparing for possible or impending effects ng US trade war against Mexico, Canada, and China? Yan pong mga ganito pong issue ay ibinibigay po namin sa DFA kung ano man po ang maaaring tugon, especially it concerns foreign policy po.
Kay Pardilla, PTV4. Good morning po, Yusek. The President inspected the Cabagan Santa Maria Bridge po at nasabi nga po na may flaw. Ano po, moving forward, ano po yung gagawin natin sa mga ganitong proyekto para hindi na po maulit? Unang-una po, nabanggit na po ni Pangulo, binisita niya po, na nagkaroon po talaga ng problema sa design. Ang sinabi niya po, tinanong din po, kung meron bang people will be held liable on this. Ang sabi din po niya ay wag muna or hindi muna tayo magbe-blame if fix natin ang problema. Pero sa dulo, sinabi pa rin po niya na yung dapat managot. Yun po, ang unang-una po syempre gagawin ng administrasyon, imbestigahan po ito. Imbestigahan mula lang ito ay magkaroon ng design up to the time kung bakit pa ito itinuloy kung hindi na magandang i-design noong 2014. Bakit tinapos pa ito sa panahon ni dating Pangulong Duterte at sinasabi pa nilang Duterte legacy ito? Hindi lamang po dun hihinto. Kung may liability rin po ang sino man sa kasalukuyang administrasyon, dapat din po managot. Pero yan po ay iimbestigahan kung mayroon bang pinagkakitaan dito, not once, not twice, but many times. Aalamin po ito ng Pangulo, aalamin po ito sa pamamagitan po ng pag-iimbestiga. At maganda rin po na maisbigay nating suggestion at malamang po din yan ang gagawin ng administrasyon. I-inspect po hanggat maaari, lahat po, with the help of DPWH, with the help of LGUs, lahat po ng mga tulay. Lalo-lalo na po yung naisagawa sa panahon ni dating Pangulong Duterte dahil hindi po natin alam kung nagiging under-design din po siya. Kailangan po lahat, hanggat maaari, ay ma-inspect. We have more questions. Tuesday New, DZBB. Hi, ma'am. Last time, ang nabanggit nyo sa amin ay ipinatawag ni Pangulong Marcos, si PNP Chief, General Romel Marbil. Pwede nyo bang ma-share kung ano po yung kanilang napag-usapan? Yun ba ay tungkol doon sa nangyaring kidnapping rescue sa bata? And supposedly, napagsabihan ba siya ni Presidente doon sa paglabag sa EDSA busway? Totoo po, kino-confirm po natin na sila po ay nagkaroon ng meeting. Nagkataon lamang po na yun ay private meeting at wala po tayo doon. So, kung ano man po ang kanila napag-usapan, ay wala po tayong i-reveal or ma-i-divulge sa kasalukuyan. Ira Panganiban, DZRJ. Ma'am, good afternoon. Tama, afternoon na. Malacanang said they will follow whatever the Supreme Court says on the PhilHealth issue. But what I'd like to know is what is the position of Malacanang regarding the setbacks that they have been receiving regarding the PhilHealth issue in the Supreme Court? Actually, later I will be having a meeting with the PhilHealth representatives so that I will be made aware of all the facts and details of this so that we can also tell to the people what really happened. So we have to explain to the Filipino people what really happened. Is it illegal? Is it legal? Is it based on the law? And then I will tell you what are the things that we will be talking this afternoon. Maybe tomorrow. Follow-up lang. Yeah. Follow-up lang. Yes, sir. If ever is Malacanang willing to give back the 60 billion that's being talked about in the PhilHealth issue? Whatever the Supreme Court will ask of the government to do, we will comply. Okay. Christian Yesores, DZ, Radyo 630.
Good afternoon, Yusek. Maybe get lang po yung comment ng palasyo doon sa pronouncement ni Transportation Secretary Vince Dizon na plano niyang iscrap yung kontrata doon sa construction ng Unified Grand Central Station dahil sa delayed completion, dapat daw 2021 pa. Hindi po ba to conflict doon sa directive ni Pangulo sa kanya na dapat i-prioritize yung mga key infrastructure projects related to transportation? Sa kasalukuyan po ay hindi pa po namin napag-uusapan. Hindi pa po namin nasasama ito sa aming agenda sa meeting. Dalawa pong pag-uusapan natin ngayon, no? Yung nagaganap na pagdinig sa oral arguments ng kaso laban dun sa paglipat ng pondo galing sa PhilHealth at saka itong kontrobersiya na hinaharap ngayon ng bagong PCO Secretary na si Jay Ruiz. Well, unang-una po, nagagalak naman po ako sa mga tanong, lalong-lalo na ni Justice Amy Javier tungkol doon sa pondo ng PhilHealth. Ang tanong niya, unang-una, bakit ka magsusoli ng pera? Napakadami naman pala hindi pa nababayaran na pangungutang ng PhilHealth, lalong-lalo na sa mga ospital. Una po yun, importante. Bakit ka naman magbapalit ng pera gayong hindi mo pa nababayaran ang mga obligasyon ng PhilHealth? Di ba? Hindi naman tama yun. Pero pangalawa, yung mga pondo na pinaglipatan ng pera galing sa PhilHealth walang kinalaman sa kalusugan dahil nakasaad nga sa ating batas na isinulong sa Kongreso na lahat talaga ng pondo ng PhilHealth dapat ilaan sa pagbaba ng contribution ng mga miyembro ng PhilHealth o di naman kaya karagdagang benepisyo ng PhilHealth. So bakit po dadalhin sa mga infrastructure projects na ang obserbasyon pa ni Justice Javier ay nagkaroon na ng pondo, no? So bakit doble-doble pa ang mga pondo ng mga infrastructure projects gayong ang pondo na karagdagan ay kinukuha pa sa pondo na nakalaan sa PhilHealth? At pangatlong issue pa na lumabas dyan, yung mga syntaxes at saka kita ng PAGCOR at saka PCSO dun sa batas kasi ng Universal Healthcare talagang nakaspecify dyan na kalahati, at least kalahati, dapat ay pondo para sa Universal Healthcare na siyang linabag ng ehekutibo ng linipat nila ang pondo ng PhilHealth sa mga proyekto na infrastruktura at yun nga hindi kapanipaniwala kay Justice Javier, meron ng pondo. Bakit pa kukunin yung pondo na nakalaan dapat sa kalusugan? Pero hindi pa po yan desisyon ng Korte, ha? Ako po, madami na rin ako talagang kaso na na-argue sa Supreme Court, lalong-lalo na kapag yung nandun pa si Justice Antonio Carpio. Kapag magtatanong si Antonio Carpio, parang palagi ko siyang kakampi, no? At marami akong mga kaso na ang buong akala ko mananalo na dahil sa pagtatanong ni Antonio Carpio, pero paglabas ng desisyon, syempre, nag-iisa lang yung mga nagtatanong na justice, no? Na sa tingin mo ay pumapanig doon sa petitioners, no? So hindi pa po yan desisyon ng Korte Suprema, bagamat merong posibilidad po talaga na mapapawalang bisa yung paglipat ng pondo galing sa PhilHealth sa ibang ahensya ng gobyerno kasi nag-issue ng temporary restraining order ang ating Korte Suprema. Ang ibig sabihin ng temporary restraining order na meron talagang karapatan na nalalabag at patuloy ang paglabag ng karapatang iyan kapag hindi mag-issue ng TRO. So nagkaroon na ng determinasyon ang ating Korte Suprema na mayroong karapatan na nalalabag at ito nga ang karapatan ng kalusugan, karapatan ng mga mamamayan ayon sa batas na ating sinulong na Universal Healthcare na dapat lahat ng pondo ng PhilHealth ay mapunta sa kalusugan ng ating mga kababayan. Now, nagagalak din ako dun sa pagtanong ni Justice Kagiwa doon sa dating taga PhilHealth na ngayon po ay commissioner na ng Civil Service Commission, no? At ang sabi nga ni Justice Kagiwa ay ano ba yan? Wala bang conflict of interest yan na ikaw ngayon ay tumatayo na para kang abogado ng PhilHealth at galing ka naman talaga sa PhilHealth, gayong ikay nasa Commission on Audit. Bakit importante po yung conflict of interest na yan? Kasi yung Commission on Audit, ang siyang merong jurisdiction, primary jurisdiction, siya talagang katungkulan niya na tignan kung tama nga yung paggastos ng pondo galing sa kaban ng bayan. At syempre, yung issue kung tama ba yung paglipat ng pondo galing sa PhilHealth papunta sa ibang ahensya ng gobyerno, yan po ay isang issue na didesisyonan din ng COA. In fact, kapag nagkaroon ng kasong kriminal for malversation, no, kinakailangan may finding talaga ang COA, magkakaroon sila ng disallowance dun sa paglipat. Gayong, paano ngayon magdidesisyon ng COA kung mayroon dapat na magkaroon ng disallowance sa paglipat ng pondo ng PhilHealth kung yung isang
isang commissioner ng COA mismo ay nagsasabi na walang masama dun sa ginawa ng PhilHealth. Yun po yung ibig sabihin ng conflict of interest kasi eventually, ang Commission on Audit ang unang-una magsasabi kung tama ba o mali yung paglipat na yan. No? Anyway, so maganda po ang mga pangyayari sa Korte Suprema. Yung mga issue na linalabas natin sa mulat mula ay natanong ng mga justices pero hindi pa po yan ang desisyon ng hukuman. Aantayin pa rin po natin ang desisyon ng hukuman. Pumunta naman tayo dito kay Secretary Jay Ruiz. Alam niyo po, wala kaming masamang tinapay ni Jay Ruiz. No? Ako po yung naging source niya na napakatagal. Ang tagal ko na rin pong nakikipagbalitaktakan sa publiko. No? Nagsimula po yung balitaktakan ko yung panahon nga ng impeachment ni Chief Justice Davide. No? At napakatagal na pala nung panahon na yon. No? Siguro mahigit 20 taon na tayo nakikipagbalitaktakan sa publiko. At yung 20 taon na yan, palagi ko rin kasama si Jay Ruiz. Ang akin lamang, hindi po natin pinag-uusapan ang legalidad. Kasi ang sinasabi niya, yung kinita ng 200 million ng kanyang kumpanya ay bago pa siya na talaga bilang PCO. Pero ano ba ang mga katotohanan? Yung kontrata na ipinasok niya ay kontrata sa isang government-owned and controlled corporation. Tapos, yung draw ng PCSO ay ilinipat sa isang TV station na ang nagpapatakbo ay ang PCO. At yung panahon na binigay sa kanya yung kontrata na 200 billion, kulang-kulang 2 buwan bago siya na talaga bilang isang kalihim ng PCSO na siyang nagpapatakbo ng IBC 13. So, sinasabi niya, may panahon pa ako para mag-divest. Ako po naniniwala ako na bago dapat niya tinanggap yung appointment sa PCO dahil alam niya na yung pinagkakitaan niya ng 200 million ay isang korporasyon na nasa ilalim mismo ng kanyang departamento ng PCO, dapat siya ay nag-divest na. Ano ba naman yung sabihin niya kay Presidente? Sandali lang po ha, may kontrata ako sa isang korporasyon na pamumunuan ko din dahil yan ay under ng PCO. So hayaan niyo muna ako mag-divest. Pero hindi siya nag-divest. So sa tingin ko, hindi lang yan oversight. Kasi napakalaking bagay naman yung 200 million para sabihin mo, ay nakaligtaan ko lang mag-divest kaagad. Napakalaki niyang award na yan para makalimutan ng isang papasok na sekretary ng PCO dahil nga yung kontratang 200 million, siguro yan naman ang pinakamalaking kontrata na naipasok niya, no? Dahil ang buong talambuhay naman niya, siya ay isang reporter at hindi negosyante. No? So nakapagtataka nga kung paano niya na-swing itong deal neto na nakakuha siya ng slot sa IBC 13 para ilipat doon ang bola ng PCSO na dati-rati ay nasa PTV4. Now, ang kapartner pa niya dito, dating general manager ng PTV4, yung Ana Puod. So, dati-rati, ang kontrata ng bulahan ng PCSO ay nasa PTV4. Ang tanong, tama ba rin na yung isang dating general manager mismo ng PTV4 ay naging instrumento para mawala sa PTV4 yung napakalaking kinikita galing nga sa PCO dahil nga silang nagte-televise ng pagbobola ng PCSO. Well, yan naman po talagang tawag dyan, bola ng PCSO. So bahala na kayo kung may ibang ibig sabihin ng bola ng PCSO. No? Dahil ibang kontrobersiya yan. Now, ang sinasabi niya, may panahon daw siya mag-divest. Pero pinag-uusapan natin dito, hindi lang legalidad. Ang pinag-uusapan dito, integridad. Malaking pagkakaiba po yun dahil po pwede kang walang linalabag na batas na meron ka namang mga gawain na nagpapakita na wala kang integridad. Bakit importante ang integridad sa posisyon ng PCO? Di ba ang unang-unang niyang pangako, lalabanan niya ang fake news? Kapag lumalaban ka ng fake news at kapag ikay nagtataguyod ng katotohanan, ibig sabihin dapat may reputasyon ka mismo na ikaw ay tao na merong integridad. Pero pag meron ng bahid sa iyong integridad, anong karapatan mong lumaban ngayon sa fake news? So ang tanong ngayon, hindi legalidad. Ang tanong, kaya mo pa bang panindigan ang fake news gayong meron na ring lamat ang iyong sariling integridad? Ano pang magagawa mong tulong sa ahensya para maparating ang mensahe ng gobyerno sa kabila ng sinasabi mong mga fake news? Ang problema dito sa fake news talaga, sino ba talagang huwes na magsasabi na fake news? Hanggang ngayon, yung sinasabi natin na baka bangag ang presidente, hindi naman sinasabing bagag talaga ang presidente. Sinasabi, kinakailangan mag-hair follicle test para mapasinungalingan yung mga sinasabi ng dating presidente Rodrigo Roa Duterte, yung sinasabi ni Agent Morales na sinabi sa kanya ng kanyang confidential informant,
At si Cathy Binag mismo, no, na nagsabi na talagang nakita niya sa pamamahay mismo ng mga Marcos Jr. ang paggamit ng pinagbabawal na droga. Di ba? Hindi po yan fake news. Yan po ay bagay na dapat bigyan linaw ng presidente. At siyempre, kung ang kanyang mensahero, kasi ayaw niyang tawagin silang salesman, kung ang kanyang mensahero ay may bahid ng integridad, bakit naman natin siya paniniwalaan? Lalong-lalo na kapag siya'y nagsasabi na mga fake news ang kumakalat sa ating lipunan. So sa akin, aking palagay, mahihirapan ng maging epektibo si Secretary J. Ruiz sa kanyang bagong katungkulan. Kasi lahat ng tao ngayon mag-iisip, naku, sino ngayon ang nagsasabi ng fake news? Yung binabantaan niyang mga vloggers na mga mamamayan na naninindigan sa kanilang mga prinsipyo, o yung kahit anong sabihin ng mensahero ng palasyo na alam na nila na may bahid ang integridad dahil dapat bago pa pumasok, bago pa nanumpa na PCO, dapat siya'y nag-divest na. Hindi ko nga alam kung dapat ba niyang tinanggap yung kontrata na yan o tinanggap yung posisyon ng PCO knowing na kumita siya ng 200 million sa isang korporasyon na pinatatakbo ng kanyang opisina na pamumunuan. Well, kayo na po ang magsabi dahil ang sumagot dyan dahil ang pinag-uusapan natin ay kung hindi po legalidad, kung hindi delikadesa at integridad. Well, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik.